Nakakatuwa lang. Basta, Kuya Paul, ingat po kayo dyan lagi sa mission nyo. Mag-ingat ka palagi. Salamat po sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Basta yung payo ko, pa-check up ka. Oo nga eh, parang tuloy ako nag-alala ulit sa... Oo, hindi biro yun. Pero biro, kuya. Mahirap na po lang, di ba? Kapitan, huwag naman. Mahirap. Ano po kayo? Losartan? Ano ba? Para sa high blood po ba yun? High blood. High blood. Kasi minsan ito yun. Hindi ka high blood, pero mataas ang uric acid mo. Mataas ang sugar mo. Pag nag-combine yan, hindi magdadi ang heart, na-shoot. Yung mag-anak yan eh. No. Magpa-blood chem ka, ano ba? Pa-blood chem ka ulit. Pero at least may, ano ka ba, may peace of mind ka. No. Kasi nakapagpa-check up ka na pala dati. So, ingatan mo yung health mo. Kasi yung ano po, yung treadmill test, yung anong tawag po doon? Cardio? Sa puso po. Doon po ako na ano eh. Nakita? Kaya pinapainom po ako ng 6 months. Ano ko, siguro kailangan ko lang ng yung diet. Kasi kaya ko po naramdaman yung ganun. Nung nasa bundok po kami halos 3 months po yun. Ako po yung nagluluto. Tapos siyempre sabay-sabay kaming kumakain. Budol fight. Napapadami po yung kain ko. Totoo Doon po nagsimula. Yung di ba po pagkasabay-sabay lalo na ibang tao tapos yung ano mo, bundok. Totoo yun. Kahit tuyo lang ang sarap pong kumain. Ay buti nga kami. Pag nasa bundok, nagpapalitan kami ng pagkain. Amin ang kamote, kanila ang kanin at saka... Yung ulam po niyo? Oo, kasi minsan lang naman sila ayun ang gusto namin. Kamote talaga tayo namin, mais kamote, sagi. Tapos, ganun lang. Pag hindi healthy yung kinakain natin, talagang magkakasakit tayo. Sa tingin, sa bagay, nakuha niyo po yan dahil sa ano na rin po, no? Yung hereditary, ano po ba yung sa Tagalog? Namana po ba ang tawag? Namana po, no? Namana namin kay nanay namin, so kaya nag-ano kami. Pero last na ako sa baboy, hindi ako kumakain ng baboy. Kinakain ko lang isda, gulay, manok. Yeah. Yung ano po ngayon iniiwasan ko karne. Gusto ko lang puro dahon Kuya Paul. Masarap yun. Mga dahon-dahon. Sa pagkain po ba, napunta tayo sa pagkain Paano po yung yung morning kumakain o kayo umaga? Kumakain ako ng konti kasi importante sa amin yung almusal. Kasi pag inom po ng gamot no? Oo, kasi alas 8 kailangan nakainom na ako ng med. So, tanghali naman okay na ako sa kamote. Yan. Bisan na may bawal kami niyan. Bisan kanin din pero yung ulam namin healthy na. Na gulay. Ganun. Pag ng gabi, minsan din ako kumakain. Kain ako ng isang tinapay. Minsan ganoon. Pero minsan, nakain din ako ng kanin pero gulay ng ulam ko. Magaan sa pakiramdam eh. Tapos, gusto ko pag nag-vlog kami, into yung sasakyan sa lalakad kami ng mga 30 minutes. Yun. Para exercise. Kailangan po talaga ng katawan natin yun eh. Oo. So far, okay naman sa akin kasi hindi ko na nararamdaman yung nahihilo ako na pag nagpapacheck up last month, nagpacheck up ako, normal naman lahat. Try niyo po ito. May papakita po ako sa inyo. Binili ko po ito sa SM eh. Ito po. Turmeric. Tuwing umaga. Tsaka bago matulog. Oo, masarap yan. Pero hindi yan yung brand. Ibang brand po sa inyo? Iba. Basta po yung turmeric katekram. Try nyo po sa kahit anong brand.
Parang maganda yung ano, yung nararamdaman ko minsan dito, hindi ko na masyadong ano. Siguro doon po sa... Tagout kasi yan, maganda rin yan sa gout. Ang ginagawa ko naman, tea, yung tea, tapos yung regular na tea. Yeah. It's either green tea or yellow tea. Tapos the next day, yan ang ininom ko. Tapos guyabano. Yeah. Guyabano. Yung pong linaga po, no? Na, ano? Pwede naman may nabibili yung guyabano tea na lang. Ayun, pwede. Try ko rin po yun. Ito po kasi yung parang hinahanap ko nun. Kasi na ano ko na parang... Kada yung sa gout. Blend with ginger and honey. Yeah. Oo. Masarap din kasi. Yeah. Napakang diba? Sarap. Kuya Paul, naabala na kita. Tabagay, once a year lang naman ito. Ganyan lang ko kami mag-usap once a year. Nakahiga ako tapos kagising ko na. Tapos pagtingin ko na sa lipong ko, uy, tigil-tigil na tawag. Kasi nagot ko. Okay, at least nagkausap tayo after 1 year. Diba? Oo nga, 1 year tayo nagkausap. Nung birthday niyo po. Oo, kasi every birthday ko natawagan sa tigil. Basta Kuya Paul, napaka-bless ko nakilala ko kayo. Isa ko kayo sa parte po kayo ng buhay namin din. Especially yung din nyo. Natutuwa po kaming family kasi nga may isang Kuya Paul na lumilingap sa Davao sa mga kababayan natin. Kaya nakaka-proud lang meron po tayong isang kaibigan na Kuya Paul Katekram. Sa akin din. So, alam mo naman nung una pa, di ba, magkaibigan na kami. Nakita ko lahat ng ginawa mo. Nakita ko yun. Sa mga kung may mga ganito yung ginagawa natin. Sabi ko nga, siguro kung hindi nag-pandemic, hindi ko na alam kung nasaan ako. Wala. Kasi bago mag-pandemic, kumbaga, yung timing lang na tinanggal ako ni Isko. Tapos, yun, nadala po tayo dun sa pag-guide ni God. Yeah. Kasi ako talaga iniling ko kay God. Kasi sabi, kasi syempre, that time hindi pa nagsisingkit sa akin lahat. Tapos, yung ginagawa na Maynila is siyempre validation, di ba? So, sinabi ko kay God, talagang pinag-pray ko araw-araw kasi parang alam naman natin yung mga clearing operation. Kasi dumating yung time na naramdaman ko na lang na teka muna, ba't nasasaktan ako sa nangyayari? Alam ko tama rin ginagawa ng CD. Pero yung mga taong nakukuha na ng paninda, umikirot sa akin lalo pag umiiyak. Tapos may time na 2 beses na ganun, huminto na ako. Hindi kaya, sabi ko, hindi ito yung gusto ni God para sa akin siguro. Ano po kasi yun, Katekram? So, dinala ho tayo ni God sa kay Idol Isko. Tapos, siyempre yung pag-vlog natin sa mga nagagawa po ni Isko, yun, makikita mo talaga yung mga parang biktima na din. Yung biktima ng lipunan kasi madadaanan mo sila. Una kong maalala ko po yata, yung pamilya po na nandun sa gilid po ng post office. Parang doon ko na kumusta kaya to? Sabi ko, bakit ganito yung nila? Parang inaano ko nun yung bridge, Jones Bridge po ba yan? Tapos yun, doon ko nadaanan yung isang pamilya po na Tapos, siguro doon, tapos nagsimula na pati yung yung sinimulan ko na yung pag-uwi sa mga probinsya, yung mga tao doon sa kung napapanood niyo po yun, alam ko napapanood niyo yun yung mga pinapauwi ho na sa probinsya. Tapos yun, nakilala ho natin si Kuya Dave na yun talaga, siguro si God na rin na gano'n nun. Totoo, ako naman ang unang pinakita sa akin ni God, katutubo rin. Parang napanood ko yan yung hinahanap po nyo. Oo, yun.
makikita. Kaya nagpupunta na ako ng Tarlac na para makahanap siya. Ay, siyempre sa lawak din may Tarlac, may Zambales, may Bataan, at yung mga to. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin sila. Napanood ko po yan. Nandun no kayo sa parang ba yun? Nasa bandang, saan o yun? 888 po ba yun? Bandang po yan? Alam ko eh. Tarlac, Hindi po. Kung saan niyo po siya nakita? Tama. Sa Recto. Recto, yun. Ano to? Alam ko po bandang 888 doon po sa bandang Divisoria. Meron din doon, tsaka sa Isitan, yung una, sa may ilalim ng LRT. Kasama ko rin si Esme. So, binili namin yung alkansya nila. Hanggang ngayon nandito pa yung alkansya. Puno na po. Sabi ko, pag nakita ko sila, ibabalik ko na sa kanila yun. Hanggang hindi ko... ipopost ko nga ulit, baka magpakita na sila. Napuno na ng yun barya. Lahat ng binili ko na nakuha ko, yung iba pinamigay ko. Yung natin, pinuno ko na, sabi ko one time, darating yung panahon na makikita ko ulit sila. Ibabalik. Nako. Tuwan-tuwa po yung pag binuksan niya. Ulit, para makita nila ulit. Sabi ko nakakatawa. Doon yung nagsimula na parang na-attach na ako sa katutubo. Kahit ako noon na pumunta ng Davao. Yeah. Doon ko sila parang naramdaman ko na ayun, tapos yun, nag-pandemic na. Tinuloy-tuloy ko na yun Nakaka-proud lang. Ang ating Kuya Paul. Salamat po. Thank you. Never ba ko nalimutan. Naman, Kuya Paul. Sabi ko nga, dapat yung pasasalamat sa mga tao, maliit o malaki, habang buhay na pasasalamat yan. Ibig sabihin, nandun yung paglingon lagi kung ano yung mga nakaraan. Yun yung tinuturo ko sa mga anak ko eh. Hindi ko ba alam bakit nakalimutan yata yung paglingon sa... Oo, ganyan talaga. Ganyan din eh, di ba? May ilang beses na pero wala eh. Ganun. Yung po ba? Kasi yun, napakahalaga po nun eh. Yung pagtanaw po ba ng kung ano yung nagawa ng isang tao. Sabi ko maliit na bagay pero habang buhay mo dapat na pasasalamatan yun pagtanaw sa tao na gumawa sa'yo ng kabutihan. Ilang taon na ba siya ngayon? 18 po siya nung June 12. Muna siya mag-atakan yung supo. Kaso po, yung mga kasama po niya, mga ninong niya, okay po sa kanila na gano'n. Gano'n po si, lumaki yung mata ni Kuya Paul. Kuya Paul, hindi ko na to kasi masyado ka nang maabala. Basta Kuya Paul, ingat po kayo lagi dyan, ha? Basta Kuya Paul, hindi man kita nakakamusta, lagi po kayo nandito. Salamat Kuya, thank you. Mananatili tayong magkaibigan. Yung... Yan Kuya. Hindi ko makakalimutan yung yung sinabi niyo sa akin noon na basta nagsimula tayo sa vlogging. Yung kwento nga ng buhay ni Kuya Dave. Tapos sabi niya, sinare ko yan Kuya Ram para kahit paano makatulong sa'yo. Yun yung parang ni Kuya Paul. No? Kaya, at nakita ko yung niya, yung saya yung parang masaya siya kung ano yung magandang nangyayari sa kapwa niya. Kaya yun po yung nagustuhan ko sa inyo nun. Thank you. Sana one time magkita tayo dun sa doon po sa Jones Bridge o kaya po sa... Ano yung park ulit? Yung may... Ano nga yung park doon? Sa sa City Hall. Oo, yung sa Palag Racing. Di ba doon? Oo. Sus ko, ano ba yun? Nalimutan ko na. Nandun po yung ni Jose Rizal eh. Oo, basta doon tayo Yeah. Sana one time, doon tayo ulit magkita-kita. Tapos, kaya lang, busy ho kayo eh. Hindi, okay lang pag, basta, may para dyan kasi hanapan natin ng mag-schedule lang. Tapos yung
Tapos yung blessing mo pala ng Promised Land, hindi na ho kayo natuloy pala, no? Sa bagay, nakalimutan ko doon. Lahat makakalimutin na ho tayo. Hindi ko rin ho pala kayo na-invite kasi. Nakalimutan ko din po. Sorry po talaga. Sabi ko noon, magkakasama tayo nila Kuya Paul. Kaya lang, ano ba nangyari doon? Ba't nakalimutan nung ano? Kuya Paul, ano pala? Aral ng buhay ulit. Ayan. Okay. So, yung aral ng buhay. Ayan. Sa akin kasi dahil ang ginagawa ko is yung priority ko talaga ngayon is yung pagtulong sa mga katutubo. Ang aral ng buhay ko ngayon is huwag mo piliin pa rin yung edukasyon kaysa sa maagang pag-aasawa. Palaging tinuturo ko sa mga katutubo. Kasi nga, gusto kong baliin yung ano nila, yung nakagisnan. Kasi pagbata pa lang, imiminyo na o ibuboya, nasa kultura nila. Pero ngayon, tinatanggal na yun. So paunti-unting, yun ang gusto kong matanggal na sa kanila. Kasi ang importante pa rin yung edukasyon. Kasi ayokong lumaki yung mga katutubo na lumalaki yung populasyon nila, nagbabago yung takbo ng pamumuhay, umuunlad ang bawat isa, pero hanggang ngayon naiiwan pa rin sila. Nakikita kong solusyon is edukasyon. So wag mo nang mag-aasawa. Yun yung sinasabi. Mensahe po sa mga kababayan natin, Kuya Paul. Ayan, sa mga kababayan po natin, patuloy nyo lang pong suportahan si Kuya Tekram. Yan, sa mga subscriber ko and followers na makakapanood nito, please subscribe nyo si Kuya Tekram. So, yung ginagawa namin, may kanya-kanya lang kasi kaming linya ng the way ng pagtulong. Pero isa lang naman yung talagang totoo dyan yung tumulong lang. Share love, peace, and hope po sa lahat. Thank you. Thank you, Kuya Paul. Basta ako, sobra akong proud sa iyo ngayon, Kuya Paul. Napakalawak nung na mga natutulungan mo. So, yun. Kuya Paul, thank you kay Kuya Paul, sa team ni Kuya Paul. Ganun din, kunin ko na rin to pagkakataon na to sa kaila Kuya Bal, kila Kuya Rab, sa team ng Kalingap team. Sa lahat, ang dami nila May bago ngayon si Marcos TV. Yan na, ano mo yan, Kuya Paul? Nagustuhan ko yung nun, paano siya daw na magsalita. Pagka mga bata talaga, mas sharp yung Tapos si Daddy Frankie, bago na sila ka-business. Kuya Pony Alde. Sino? Si Kuya Rowel. Rowel Malalag. Marami sila. Same kami ng content niya, yung pagtulong sa mga katutubo. Ang galing din ni Kuya Rowel. Si Kuya Rowel po. Napanood ko yung yung parang malalaglag sila sa bundok. Tapos sakripisyo nila, Tapos sino pa Kuya Paul, yung mga naalala mo? Nandyan din sila Lori Talita. Sila Lori Talita. Napapanood ko sila. Siyempre, like ko nung pinapanood. Alam mo, kinikilig pa rin ako sa love team. Sila Kuya Rab po, Oo. Talagang, sabi ko, sinusuportahan din sila. Pinapanood ko yun lagi. Tapos, si Marco, pinapanood ko. Kuya Frankie. Tapos, si Kalingap Rab, si Kuya Bas, si Daddy Frankie, si Marco, si Roel of Malalag, si Lori Talita. May bago sa Cebu ngayon Nalimot ko yun basta pagaling siya. Tapos tuwan-tuwa rin ako kay Soto. Nandiyan siya sa mga katutubo din niya. Yung Soto TV po yata, si Soto TV. Ayan, pinapanood ko. Tapos, dito kasi sa Davao, kami sa Mindanao, kami lang, pati lang, nandiyan sila Putete din, sila Kuya Kendan TV. Yan kami magkakasama na tumutulong sa mga nandito sa Mindanao. Pero yung iba, siguro marami, kaya lang syempre, busy tayo, hindi palagi tayo makapanood ng iba. Pero pag may time ako, sa TV ko lang yan, piniplay ko na lang yan. Kasi syempre, gusto ko pa rin bumalik sa kumbaga yung normal ka lang na hindi
agad. Oo. Tapos nararamdaman mo, minsan umiyak nga. Kay Dave na umiyak ako. Mas, yung pang gusto kong balikan yung normal na ano. Yun po yung ano nyo, di ba? Yun yung senior yung kwento nung nagsisimula po ako. Kaya hindi ko makakalimutan yun, yung pag-share po nyo ng kwento ni Kuya Dave sa ano nyo. Kaya tinatanaw ko po na utang na loob yun. Kasi ibig sabihin nun, yun yung laban, yung suporta nyo sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. And yun din, kunin ko rin yung opportunity na to para sana lahat ng mga beneficiaries natin, mapasakit man, kay Kuya Tekram, kay Kuya Kapal, kay Kuya Rap, sa lahat ng natutulungan ng charity vlogger. So, yung mga beneficiary, please lang, no, itatak nyo sa isip nyo na minsan lang darating yung tulong. Paulit yan. Kumbaga yung mga taong tumutulong sa inyo ngayon, pahalagahan ninyo. Sa amin, ako, ang mission ko talaga, mapatapos sila, mapagraduate. Lahat ng scholar ko, sa dami nila, patulungan lang namin kayo makapag-aral, makagraduate. Kaya di nyo na ako balikan. Kaya di nyo na kami balikan. Importante kayo, matapos nyo lang yan. Di na kami maghahangad ng kapalit. Kaya, please lang, sa mga beneficiaries, huwag nyong sayangin ang tulong. Kukunin ko na rin itong pagkakataon na to sa lahat po ng mga co-vloggers po namin. Salamat po sa pagpapaabot po ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga kababayan natin. Lahat po ng mga nabanggit po namin kanina, ingatan nyo rin po yung mga sarili nyo para mas matagal po natin ito magawa. Na yung pagpapaabot ng pagmamahal ng ating Diyos. Pinakamahalaga na pwede ho nating maitulong sa mga kababayan natin Tekram. Number 1, may connect ko sila kay God. Number 1 po yun. Kaya, yun. Thank you sa love and support. Tapos, kukunin ko na rin itong pagkakataon na to na yung suporta po ng Kalingap team, itong mga nakaraan. Maraming salamat po Kuya Bal, kay Kuya Ponil, Kuya July Ponil, kaya sa lahat ng ano po, kay Tita Michelle Japina, tapos kay Tita Brenda Super Nanay, Tita Mamsi Marie at marami pang iba. Maraming salamat mga kategram. Yun lang, Kuya Paul, thank you po ha. Mag-iingat po kayo dyan, Kuya Paul ha. Ikaw din, mag-ingat ka palagi and hope to see you soon. Thank you po. Hindi lang naman ikaw. Siyempre sila, look forward ko din yung makita sila, Kuya Rab, sila Kuya Bal. So matagal plan yan, but hindi matuloy-tuloy. Matagal na plano na hindi matuloy-tuloy. Good and God grace. So, hopefully magkita-kita tayo. And pagpipray kita palagi no, sa pagkakataong ito na sana palagi kang maging ligtas din. Ang lakasan ng Panginoon para mapangalagaan ka and yung health mo. Yeah po. And sana sundin ko yung payo kung magpa-check up ka ulit. Thank you Kuya Paul. Yan yung puhunan natin para magawa natin yung mission natin. So pag unhealthy na tayo, hindi na natin yan magagawa. Yeah, diba? Tama pero po kayo. Pero problema. No? Thank you Kuya Paul. Thank you sa po niyo, sa love and support. Kuya Paul, ingat po kayo dyan. Lahat ng team ng ni Kuya Paul, ingat po kayo dyan at bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng ipong pagmamahal sa mga babaeng po natin. Thank you, Kuya Paul. Thank you. Love you po. Ingat palagi. God bless you. Bye-bye. Same to you, Kuya Paul.